po'y muling tumayo. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin, O Diyos, para ikaw, Panginoon, ay papurihan, sambahin, Panginoon. At alam namin, Panginoon, ang aming mga papuri at pagsambay nagbigay kaluguran sa iyong harapan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kalayaan, Panginoon, na kami po ay nakalalapit, Panginoon, sa iyong harapan, O Diyos. Tanggap mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po. Ngayon po, O Diyos, makikinig kami ng salita mo, Panginoon. Dalangin namin na banal mong Espiritu ang siyang patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na magkaroon kami, Panginoon, ng pusong bukas, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat po. Sa iyong papuri, sa iyong pagsamba sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan po natin, Panginoon. Hallelujah. Purihin po ang Diyos, mga kapatid. Kung mayroon po kayong mga Bible, makibukas po kayo sa akin. Sa unang Pedro. Kapatid. Unang Pedro. Chapter 1. Chapter 1, verse 6 hanggang 7. Amen. Nakita nyo na po ba, mga kapatid? Doon po sa naglilista, yan po, no? Unang Pedro, chapter 1, verse 6 hanggang 7. Ang sabi po dyan ay ganito. Ito'y dapat ninyong ikagalak. Kahit na maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon, ang ginto, bagamat nasisira, ay pinadadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong mga pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon kayo'y papapurihan, dadakilain sa harapan ng araw ng pararangalan sa araw ng mahayag si Jesucristo. Amen. Pinagpala po ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang mga salita. Ang ating pong binasa ay isang paalala, mga kapatid, na ang pagsubok ay bahagi ng buhay nating mga mananampalataya. Ngunit ang pagsubok, mga kapatid, ay hindi dapat maging dahilan ng panlulupaypay o pagtalikod sa ating mga pananampalataya. Sa halip, dapat nating tanggapin na ang pagsubok ay isang pagkakataon upang patunayan ang ating mga pananampalataya at magpakita ng katapatan sa gitna ng ating mga pagsubok. Mga kapatid, gaano nga ba natin hinaharap ang mga pagsubok na dumarating? Sino po dito nakakaranas ng mga pagsubok? Magkaiba po ang pagsubok. No po? Merong hindi magkaiba po yan. Mayroon pong consequence naman ng kasalanan. No? Magkaiba po yun. Yung inaani mo yung pagkaasala. Inaani mo yung mga problema na dala-dala ng pagkaasala. Ang tawag po doon ay consequence ng pagkaasalang nagawa. Hindi po yun yung pagsubok na tinutukoy po dito, mga kapatid. No po? Ngayon, paano natin tatanggapin ang pagsubok sa gitna ng ating mga suliranin at pagsubok sa buhay? Paano natin ito tatanggapin? Una, magkaroon tayo ng alalahanin natin ang pagsubok ay bahagi na ng ating buhay. Ano daw ang pagsubok? Yun. Bahagi na ng ating buhay, mga kapatid. Hindi po pwedeng mawala ang pagsubok habang humihinga ka. Amen? Habang humihinga, may buhay. Kapatid, bahagi na ng buhay ng mga mananampalataya ni Kristo ang pagsubok. Nang tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, lalong dumami ang pagsubok. Di po ba? Hindi laging masaya ang buhay. Parang ganon. Dumaraan tayo sa mga pagsubok. Dumadaan tayo doon sa mga suliranin sa gitna ng ating paglilingkod sa ating Panginoon. Meron niya nagsabi sa akin, Pastor, bakit ganun kung kailan tinanggap ko si Jesus, tsaka dumami ang problema ko? Bakit kung kailan ko tinanggap si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, doon nalugi ang aking hanap buhay? Mga kapatid,
Yun po ay mga pagsubok sa buhay ng mga mananampalataya. Alalahanin natin ang pagsubok ay bahagi na ng ating buhay. Hindi ipinangako ng ating Panginoong Hesus nang tanggapin natin siya, tayo daranas lamang ng mga pagpapala sa mundong ito. Alalahanin natin ang sinabi ng ating Panginoon, sa mundong ito ay punong-puno kayo ng kapigatian. Ano sabi ng ating Panginoon? Sa daigdig na ito ay punong-puno kayo ng kapigatian. Tingnan ninyo, tinanggap niyo na po ba si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas? Meron po bang pagkakaiba ang hindi mananampalataya at ang mananampalataya kapag pumunta po kayo sa gasoline station? Nakawan niyo po. Walang pagkakaiba. Ibig sabihin, bahagi na ito. Yung taas ng bilihin, parehas lang. Parehas lang dinaranas. Bahagi na. Hindi lang pagpapala ang daranasin ng mga mananampalataya. Ang kaibahan lang ng mga mananampalataya kapag dumaranas tayo ng suliranin o pagsubok sa buhay, mga kapatid, nandun yung kapayapaan natin sa ating Panginoon. Tama po ba yon? Ang pagsubok ay bahagi ng buhay ng mga mananampalataya. Ang sabi nga ni Santiago, chapter 1, verse 2 hanggang 4, mga kapatid, magalak kayo. Kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok, dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang, mga kapatid. Kanino ito sinasabi ni Santiago? Sa mga mananampalataya. Tingnan ninyo, pansinin ninyo ang sinabi ni Santiago patungkol sa mga pagsubok na daranasin ng mga mananampalataya. Sinabi ba dyan, magmukmuk kayo? Sumpain ninyo ang Diyos? Hindi, di po ba? Ang sabi ni Santiago o ni James, sa mga mananampalataya, magalak, rejoice. O kailan nangyari kapag dumaranas tayo ng mga pagsubok? Magre-rejoice ka. Pero ito sinasabi ni James, ni Santiago, kapag ang mga mananampalataya ay dumaraan sa gitna ng mga pagsubok, ang sabi niya, rejoice! Magalak kayo. Magalak kayo. Ito pala ang dapat maging ugali o katangian ng mga mananampalataya ni Kristo kapag tayo dumaraan o dumaranas ng pagsubok sa buhay. Ano daw sabi? Ano sabi, mga kapatid? Sumpaan Diyos? Magalak! Magalak ka! Magalak daw tayo kapag tayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok sa buhay. Sino dito ngayon ang dumaranas sa mga pagsubok sa buhay? Sa kabila ng nagtatapat ka sa Panginoon, dumaranas ka ng pagsubok. Di po ba? Kaya nga sabi sa akin, kung kailan ko tinanggap si Jesus, saka ako nagkasakit. Kung kailan ko tinanggap si Jesus, saan nalugi yung aming hanap buhay. Bakit ganun, pastor? Ganun ba ang Panginoon? Hindi. Ang sabi dito, dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. So pinahihintulot ng Panginoon ang pagsubok upang maging matatag ang ating mga pananampalataya. Sino dito gustong maging matatag ang kanyang pananampalataya? Alam nyo mga kapatid, madali naman sa Panginoon na paranasin tayo ng mga pagpapala. Araw-araw laging sagana sa pagkain, madali sa Panginoon yon. Diyos siya makapangyarihan siya. Siya lahat ng may-ari ng ito No, silver and gold, nasa Panginoon po yun lahat ng pagpapala, lahat ng provision, kaya ibigay ng Panginoon yan. Sa totoo lang, kayang-kaya ibigay ng Panginoon. Kaya lang, sabi ko nga po, ang Panginoon hindi nangako sa mga mananampalataya ng puro pagpapala. Ang sabi niya, hanggat narito kayo sa daigdig na ito, daranas kayo ng iba't ibang pagsubok sa buhay, mga kapatid. Sinasabi naman ni Santiago, kapag tumadaan tayo sa mga pagsubok sa buhay, dumaranas tayo ng mga problema at suliranin sa buhay sa kabila ng pagiging tapat natin sa Panginoon. Ang sabi niya, rejoice! Rejoice in the Lord always! Amen? O sino dito hanggang mag-rejoice, magalak sa kabila ng mga pagsubok? Amen. Ito ang sinasabi ni Santiago, ito ang tinutukoy niya. Ang pagsubok na sinasabi diyan ay tumutukoy sa pag-uusig at mga aguluhang galing sa sanlibutan, galing rin kay Satanas. Alam niyo mga kapatid, nang tanggapin natin si Jesus, naging kaaway ka ni Satanas.
Nung wala ka kay Jesus, kaampi mo si Satanas. Kaampi ko si Satanas. Bakit? Kasi nga ginagawa ko yung gusto ni Satanas. Pero nung tanggapin ko si Jesus, tanggapin niyo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, naging kaaway ka ni Satanas. Amen? Ngayon, may kapangyarihan ba si Satanas sa buhay ng mga mananampalataya? Wala. Wala. Dumarating ang mga pagsubok sa buhay ng tao, may pahintulot ng Diyos. Pero hindi nanunubok ang Diyos. Hindi tayo tinutukso ng Diyos. Hindi manunukso ang Diyos. Pinahintulot niya ang pagsubok upang ano? Upang tumatag ang pananampalataya ng mga mananampalataya. Mga kapatid, sabi ko nga ang tinutukoy dyan na pagsubok ay yung kaguluhang galing sa sanlibutan. Tanong, kaya nga sinabi ko kanina, anong pagkakaiba natin sa mga hindi mananampalataya ni Kristo kapag pumunta tayo sa palengke? May pagkakaiba ba? Pwede nyo bang sabihin sa mga tindera doon kapag mataas ang bilihin, ako po ay mananampalataya ni Kristo, dumadalo po ako sa Valenzuela, Bethel, magkano po ang kilo ng manok? 350 po, pwede ba 200 na lang? Sabi ni Jesus, pwede nyo ba sabihin yun? Hindi pwede. Hindi po ba? Hindi ganon. Kung ano yung dinaranas ng sanlibutan, daranasin natin. Amen? Yung gera sa gitnang silangan. Dinaranas ba natin yung bunga nun? Amen. Mataas na bilihin. Mataas. Amen? Kuryente. Magtataka ka, hindi ka na gumagamit ng kuryente. Pinatay mo na, taas pa rin ang bill mo. Kawala, kapitbahay mo nakakabit sa iyo. Ito po yung mga bagay na gawa ng sanlibutan, direktang gawa ng sanlibutan, at gawa ni Satanas sa buhay ng mga mananampalataya. Yung sa kabila ng paglilingkod mo sa Panginoon, may mga pag-uusig na nagaganap. Halimbawa, asawa kang babae na ikaw ay tumanggap kay Jesus. Na alam mo, kapag araw ng linggo ay araw ng pananambahan sa Panginoon. Pupunta ka sa bahay ng Panginoon at sasamba ka. Pag uwi mo, naroon sa pintuan ng asawa mo na lalaki, at sinabi sa iyo, sa susunod na linggo, wag na wag ka nang dadalo sa simbahang yan. Pag hindi, babasagin ko mukha mo. Nakarinig na po ako ng ganyan. Nakakita na po ako ng ganyan. At seryoso yung lalaki. Sumunod na linggo, dumalo po yung babae. Pagdating po niya, yung kanyang mga damit na panambahan, pinunit, ginupit ng kanyang asawa. Ginupit. Alam ninyo, nagpatuloy pa rin siya sa Panginoon, sa paglilingkod sa Panginoon. Yun yung sinasabing direktang gawa ng kaaway sa buhay ng mga mananampalataya. Persecution. Pine-persecute ka. Tingnan ninyo. Nung hindi nyo tinatanggap si Jesus, ang dami nyong kaibigan. Tama po ba? Pero nung tinanggap nyo na si Jesus bilang Panginoon nyo, tagapagligtas, yung mga dati nyong kasama, iniiwan na kayo. Hindi na kayo kasama sa kwentuhan nila. At kapag nag-join ka sa kanila, tatahimik sila. Nakaranas na kayo ng ganon? Dati nyong kasama, tapos sasabihin sa'yo, tahimik tayo, andyan na si Praise the Lord, hallelujah. Nararanasan ng mga mananampalataya yan. Kaya lang sa gitna ng mga pagsubok, ng mga persecution, ano sabi? Rejoice! Magalak! Magalak! Magalak kayo kapag dumaranas ng iba't ibang mga pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang pananampalataya
sa pamamagitan ng pagsubok. Yun pala ang dahilan ng Panginoon, kaya pinararanas ang mga mananampalataya ng mga pagsubok sa buhay. Upang maging matatag ang ating mga pananampalataya. Ano ba ang pananampalataya? Ang pananampalataya ay ang paniniwala sa mga bagay na hindi natin nakikita, ngunit pinaniniwalaan mong magaganap. Paano daw magiging matatag yung ating pananampalataya na yon? Alam niyo po ba, ang isang bagay na kailangan natin patatagin, na sinasabi doon ang paniniwala sa mga bagay na hindi natin nakikita, ngunit pinaniniwalaan nating magaganap? Alam niyo po ba kung ano yon? Yung pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, dapat matibay yung ating pananampalataya. Mga kapatid, nakita ba natin si Jesus nang pumanik? Hindi natin nakita. Sa atin ba direkta sinabi ng ating Panginoon na ako'y muling babalik? Hindi. Nang mabasa natin ang Biblia, pinanghawakan natin yun. Nanampalataya tayo doon na yun, ay, babalik muli si Jesus. Sino may sabi? Si Jesus? Hindi. Nabasa ko sa Biblia, nabasa ko sa salita ng Panginoon, at pinanghawakan mo yun. Mga kapatid, kapag hindi matatag ang pananampalataya mo, mabubuwal ka sa mga bagay na nagaganap sa daigdig na ito habang iniintay mo ang pagbabalik ng Panginoon. Sasabihin sa iyo ng mga hindi mananampalataya, asan ang Panginoon mo sinasabi? Bumalik na ba? Yan nga sinasabi ng Biblia. Sabi ng mundo, sasabihin nila sa iyo, asan na si Jesus? Tagal-tagal na sinabi yan, hanggang ngayon wala, hindi bumabalik. Kapatid, habang iniintay natin si Jesus, dapat tumatag ang mga pananampalataya. Paano tatatag ang ating mga pananampalataya? Ginagamit ng Panginoon ang mga pagsubok sa buhay upang maging matatag ang ating mga pananampalataya, upang pagbabalik ng Panginoon, tayo'y magiging ganap sa harapan ng Panginoon. Hallelujah! Gusto niyo bang maging ganap sa harapan ng Panginoon? Sa gitna ng pagsubok, rejoice. Na alam mo, yan ay galing kay Satanas. Hinahadlangan ka ni Satanas para hindi makapaglingkod, para hindi pumunta sa bahay, sambahan. Pag yan ay ginagawa ni Satanas, mag-rejoice ka. Magala ka. Pag nalalaman mo na yan ay gawa ni Satanas, mag-rejoice ka. Bakit? Na nagpapatunay na hindi ka kay Satanas. Amen? Kapag dumarating ang mapagsubok sa gitna ng alam mo, ginagawa mo ang kalooban ng Panginoon, rejoice. Magala ka. Sabi ko ngayon na nagpapatunay na hindi ka kay Satanas, kay Jesus ka. Ba't kakalabanin ni Satanas yung kanyang kaharian? Yung hindi kanya. Tawa niyo po? Ba't kakalabanin yun? Siyempre yung kakalabanin niya, yung hindi kanya. Mga kapatid, ang pagsubok ay kailangan nating harapin. Sabi ko nga, dahil pinatatatag nito ang ating mga pananampalataya. Ang sabi ng Roma 5:3, hindi lamang iyan, ikagalak din ninyo ang mga kahirapang ating itinitiis. Dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtiyatyaga. Sino dito nahihirapan? Mga kapatid, sino dito nahihirapan? Sino dito nahihirapan bumangon kaninang umaga? Bakit ganon? Pag kami outing aga-aga natin, pag sinabi, may outing. Okay, kumpleto, attendance, di po ba? Bakit gano'n? Pag-araw ng simbahan, pag-araw ng panambahan sa Panginoon, ang hirap bumangon. Napansin niyo ba yon? Ang hirap. At ang bigat-bigat ng katawan natin. Tama po ba? Dumating na po ba yon? Ang sabi, hindi lamang iyan, ikagalak din ninyo ang mga kahirapang ating tinitiis. Mga mananampalataya ni Kristo, kayo po yun, tayo po yun. May kahirapan po ba tayong tinitiis? May kahirapan po ba? Ikagalak daw po natin. Ikagalak ninyo, sabi niya, ang ating mga kahirapang tinitiis. Sino sabi nun? Si Paul. Mga kapatid, ang sabi, palalakasin tayo ng pagsubok. Ang matyagang pananampalataya, palalakasin ka niyan. Sa kabila ng mga bagay na dumarating sa buhay natin,
Matyaga kang nananampalataya sa Panginoon. Nangangapit sa mga pangako ng Panginoon. Naranasan nyo na ba? Na sa gitna ng mga suliranin, tila nag-iisa ka. Na parang sa problema, ikaw lang. Naranasan nyo na ba yun? Pero ang mga tunay na mananampalataya, mangangapit, mangahawak. Kahit sa pakiramdam niya, siya ay nag-iisa, pero mangangapit siya sa mga salita at pangako ng Panginoon. Ano ba ang pangako ng Panginoon? I will not leave you nor forsake you. Hindi kita iiwan ni pababayaan man, sabi ng Panginoon. Kapatid, sa gitna ng mga pagsubok, pangawakan mo. Hindi ka iiwan ni pababayaan ng Panginoon. Ang tao, iiwan ka. Ang tao, pababayaan ka. Iiwan ka niya sa ere. Pero ang Panginoon, ang sabi niya, I will never leave you nor forsake you. I will never leave you nor forsake you. Di ba pangako yan ng Panginoon? Kapatid ko, sa gitna ng mga ng pagiging, alam mo, sa gitna, yung bang nagtatapat ka kay Lord, ginagawa mo yung kalooban ng Panginoon. Tapos lumaranas ka ng kahirapan at pagsubok sa buhay na ito. Nasabi ko nga, tila parang wala kang karamay. Kapatid, ang karamay mo, karamay ko, si Jesus. Manghawa ka sa pangako ng Panginoon. Sa panahong ito. Sa panahong ito. Madali ba ang buhay ngayon? Mahirap, di po ba? Pero panghawakan mo ang mga pangako ng Panginoon. I will never leave you nor forsake you. Sa gitna ng mga pagsubok, panghawakan mo, kapatid, ang mga salita ng Panginoon. Kaya't napakahalaga ng pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Mga kapatid, napakahalaga ng pagbabasa ng salita ng Panginoon. Bakit? Sa panahon ng pagsubok, yun ang panghahawakan mo. Paano kung hindi mo binabasa ang salita ng Panginoon? Paano ka manghahawak sa salita ng Panginoon? Ano ang panghahawakan mo sa pananampalataya mo kung hindi mo alam ang salita ng Panginoon? Kaya't napakahalaga ang mga mananampalataya, nagbabasa ng salita ng Panginoon para pagdating ng suliranin at ng mga pagsubok, manghahawak siya ng may pananampalataya sa salita ng Panginoon. Hallelujah! Kapag ako po'y nag-sermon lamang po sa inyo, linggo-linggo dito ng mga pagpapala, iwan nyo ko. Tandaan nyo yan. Kapag linggo-linggo, ang sermon ko sa inyo, blessing, iwan nyo ko dahil hindi yan totoo. May pagpapala, pero mayroon suliranin ang mga mananampalataya. Balansing buhay. Amen? Realidad, katotohanan. Dapat dun tayo sa totoo. Oo, nagpapala ang Diyos, pero pinahihintulutan ng Diyos ang mga mananampalataya na dumanas ng pagsubok upang manatiling matatag ang kanilang mga pananampalataya. Hallelujah! Isang example na napakaganda, na mayapa na yung ating kapatid na yon. Doon niya pre-practice yung kanyang pananampalataya, mga kapatid. Si Ate Pechi. Na nung panahon na yon, na natatandaan nyo, meron tayong manapak. Yung pagka ibinuhos ninyo sa kumukulong tubig, lugaw na. Si Ate Pechi, nung panahon na yon, ang sabi niya sa akin, Pastor, alam ninyo, nagpe-pray ako sa Panginoon kasi daw wala daw silang bigas nung oras na yon. At kailangan niya ng manapak. Lunes nung panahon na yon, katatapos ng linggo, hindi po ako pupunta sa church. Ang church pa natin doon sa kabila. Mga inutusan ako ng Panginoon, pumunta sa bahay-sambahan at nagdala ako ng mga manapak. Alam niyo po ba, pag busina ko sa bahay ni Ate Pechi, naglulumundag si Ate Pechi nung panahon na yun, Pastor, salamat po, pasalamat po. Sabi ko, Ate Pechi, bakit po?
Kasi po, nagpe-pray po ako, papuntahin ka ng Panginoon dito. Talaga? Sabi ko, opo, kumukulo na, pastor. Tita nyo, ano yung pinakulo niya? Tubig. Kasi pagdating ni pastor, Lord, papuntahin mo si pastor dito. Magdala man lang ng mana pa. Ang ginawa niya, ano yung practice ng faith? Wala pa yung mana pa, kumuha na ng kaldero, nagpakulo na ng tubig. Ayun ang faith. Amen? At doon lalong nakita ni Ate Pechi yung kapangyarihan ng Diyos, kapangyarihan ng panalangin. Totoo na mayroon Diyos na nakikinig. Walang makain, isang pinahintulot ng Panginoon para dumulog ka, manalangin ka, manghawa ka sa pananampalataya mo, magpakulo ka na ng tubig at darating ang inutusan ng Panginoon. Makita po ninyo, tulad ni Ate Pechi, sabi ko nga, naglulumundag nung oras na yan at sabi niya, Pastor, kumukulo na po ang tubig. Iuhulog na lang niya ang manapak. Praise the Lord. Hallelujah. Yan po ang mga example ng pananampalataya, ng mga mananampalataya. Amen? Kapatid, kung minsan ang mga pagsubok ay pinadadala sa buhay ng mga mananampalataya upang masubukan ng Diyos ang katapatan ng ating mga pananampalataya. Kaya sinabi ko sa inyo, mahalagang magbasa ng Biblia. Ulitin ko Kasi sinabi ko sa inyo na mahalagang magbasa ng Biblia at makinig ng salita. Kapatid, kapag narito ka sa church, samantalahin mo. Samantalahin mo. Na kumain yung spiritual mong buhay. Nakukuha nyo? Mamaya na kwentuhan. Pwede po ba yon? Samantalahin mo. Para kapag dumating ang pagsubok, alam mo. Alam mo. Sa Bible, pag binasa mo ang Bible, punong-puno siya ng pangako. Pero makikita nyo rin, ang mga tao na naroon, tao ng Diyos, dumanas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Ngunit sa gitna ng pagsubok, hindi nila tinilikuran ng Panginoon. Example, agi kong ginagamit dito, si Job. Si Job. Matuwid siyang tao, pero dumanas siya ng iba't ibang uri ng pagsubok. Namatay lahat ng kanyang anak. Ninakaw lahat ng kanyang kayamanan. Sa isang araw. Sa isang araw. Hindi pa nasiyahan si Satanas, sumiling sa Panginoon. Kaya ka lang naman niya pinapupurihan kasi hindi mo ginagalaw ang kanyang katawan. Sabi ng Panginoon, sige, gawin mo ang gusto mo sa kanya, huwag mo lang siyang papatayin. Ano nangyari? Nagkaroon siya ng sugat mula ulo hanggang paa. Inilabas sa bahay. Inilabas sa bahay si Job. Kita ninyo? Ano nangyari? Inilabas sa bahay. At ang sabi, pinangkakamot sa kanyang mga sugat, palayok, basag na palayok. Gaano katindi yun? Pero ano sabi ng Panginoon? Ano sabi ni Job? Nung ninakaw, namatay yung kanyang mga anak, ninakaw yung kanyang mga kayamanan, yung kanyang mga kamelyo, baka, lahat yun ninakaw. Ano sabi ni Job? Hubad akong dumating sa mundong ito, hubad din akong babalik sa Diyos. Wala siyang tangan-tangan, wala rin siyang tangan-tangan pagbalik sa Panginoon. Nakita niyo yun? Tapos meron siyang asawa na na imbis sabihin, encourage siyang magpuri, sumamba sa Panginoon, palakasin yung kanyang loob, pero ang sabi niya, sumpain mo na ang Diyos mo para mamatay ka na. Saan kayo nakakita ang asawang ganun? Sumpain mo na ang Diyos para gusto niya? Mamatay ka na. Ngayon, kung marinig mo yun, uy, sumpain mo na ang Diyos mo, mamatay ka na, makakuha ko yung pension mo. Nakuha nyo? Eto, ganun. Sabi, sumpain mo na ang Diyos mo para mamatay ka na. Pero hindi niya sinumpa ang Panginoon. Ano sabi niya? Purihin si Yahweh. Purihin si Yahweh. Sa gitna ng nawala ang kanyang mga anak, sa gitna ng ninakaw lahat ng kanyang kayamanan, ginalaw niyong kanyang katawan, nagkaroon ng mga sugat. Mula ulo hanggang talampakan na nun, sabi, purihin si Yahweh. O, sino may gawa nun? Yung pagsubok na yon, ang Diyos ba? O si Satanas? Si Satanas.
Mga kapatid, lahat ng pagsubok, si Satanas ang may gawa. Siya ang gumagawa, pero may pahintulot lang ng Diyos. May pahintulot para subukin, patatagin ang ating mga pananampalataya. Kapatid, ano sabi ng Biblia? Hindi kayo bibigyan ng pagsubok na alam ng Diyos na hindi nyo kaya. Bawat pagsubok na dumarating sa atin, alam ng Diyos, kaya natin pagtagumpayan. Hindi kahayaan ng Diyos na dumaan sa pagsubok sa buhay na alam niyang ikababagsak mo. Tandaan mo kapatid, pag may suliranin tayo, alam niya ng Diyos na kaya mong pagtagumpayan yan. Alam ng Diyos kung anong kapasidad natin. Amen? Kaya sabi niya, rejoice! Rejoice. Sino pa? Si Paul. Si Silas. Habang sila'y nangangaral ng salita ng Panginoon, sumusunod sa sinasabi ng Panginoon, go and preach the gospel, anong ginawa? Hinuli. Anong ginawa kay Paul at kay Silas? Hinuli. Kinulong. Alam niyo po ba, hindi lang kulungan ordinaryo? Nakakulong na, nakakadena pa ang paa, nakakadena pa ang kamay. Saan ka nakakitang ganon? Na habang sila'y nasa kulungan na, nakakadena pa ang paa, nakakadena ang kamay. Saan ka ihi? Doon na rin. Nakuha niyo? Yun ang kalagayan ni Paul at ni Silas. Anong ginagawa nila? Bakit sila naroon? Gumawa ba sila ng paglabag sa batas? Hindi. Sila po'y nangangaral ng salita ng Panginoon. Pinipreach nila yung gospel ni Jesus. Pero tingnan ninyo, anong nangyari? Sa gitna ng mga pagsubok, pagkakulong, na wala naman silang ginawa, hindi nila sinabi sa Panginoon, Panginoon, ba't kami nasa gitna ng kulungang ito? Samantalang pinayag naman namin ang salita mo, hindi nila sinabi yun. Alam niyo, sabi ng Biblia, nang gabing yon, sila'y umaawit ng mga awiting espiritual. Sa kayo nakakita sa gitna ng pagsubok, nagwo-worship? Magagawa natin yon? Wow, ang hirap nun. Pero si Paul at si Silas, sa kabila ng ginagawa nila ang kalooban ng Panginoon, hinuli sila, binugbog, kinadena ang paa, kinadena ang kamay, nilagay pa sa kulungan, pero nakuha nilang umawit ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Ano ginawa ni Lord? Yumanig ang kulungan, nabuksan ang mga mapintuan ng kulungan at yung tanikala, nabuksan. Anong pinadala ng Panginoon? Isang anghel. Isang anghel. Alam nyo yung bantay? Yung bantay sa kanila, akala niya, nakataka si Paul at si Silas, akma niyang papatayin yung kanyang sarili. Pero tingnan ninyo, na-born again yun. May dahilan ng Diyos. May dahilan ng Diyos bakit nagaganap sa atin ng mga bagay na ito. Minsan, nasa gitna tayo ng mga pagsubok. Yung pala, may dahilan ng Diyos bakit tayo naroon. Upang yung naroon na tao, masyaran mo si Silas, si Paul, na born again po, nakakilala sa Panginoon dahil sa kanilang kalagayan. At napatunayan sa Diyos na sa kabila ng dumaranas ng bugbog, pagkakulong, sa kabila ng paglilingkod sa Panginoon, nagpuri, sumamba pa rin naman sa Panginoon. Mga kapatid, kaiba yun. Alam nyo ba, sa Bible, makikita po natin, kapag binasa natin ang Bible, makikita po natin si Paul, napakaraming pagsubok na hinarap habang siya'y naglilingkod sa Panginoon, pero hindi siya tumalikod sa paglilingkod sa Panginoon. Nagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Kasi habang mayroong pagsubok, pinatatatag ng pagsubok na yon ang pananampalataya ni Paul. Ilang beses siyang sumakay ng barko, lumubog ang barko. Kapatid, tingnan ninyo yun. Tayo ba sumakay na ng barko, lumubog ang barko? O ako, malamang pagka sumakay ng barko at lumubog ang barko, susunod, di na ako sasakay. Aminin ko sa inyo. May trauma na ako. Pero si Paul, ang tatag ng kanyang pananampalataya, ilang beses na nalubog yung kanyang barko na sinasakyan para ipahayag ang salita ng Panginoon, pero hindi siya tumalikod. Panginoon, lulubog na naman ang barko, ayoko na. Hindi, nagpatuloy siya. Nagpatuloy si Paul. Minsan, dumubog yung barko, napunta siya sa pangpang. Dahil malamig, kumuha ng mga kahoy para magsiga.
pagkakuha niya ng kahoy, mayroong ulupong kinagat. Tinuklaw si Paul. Ang sabi ng mga taong nakapaligid, masamang tao yan marahil. Kita niyo? Masamang tao yan. Pero kasi dilubyo na eh. Lumubog ang barko, pagdating sa Pampang, natuklaw pa ng ahas. Kaya ang sabi ng mga taong nakapaligid, malamang masamang tao. Kaya lang sabi, pinagpag lang ni Paul. Mga kapatid, pinagpag lang ni Paul. Alin? Yung ahas na tumuklaw sa kanya. Kapatid, yan po ang mga mananampalataya. Nagpapagpag lang. Nakakuha nyo? Pinahintulot ng Panginoon yung mga bagay na yan. Ang gagawin mo, rejoice, pagpag mo lang. Alam mo kasi, nasa gitna ka ng pagsubok, kalooban ng Diyos, upang manatiling matatag sa pananampalataya. Hindi tatalikod. Hindi tatalikod. O, sino dito? Ang gusto ng tumalikod, magsabi ng amen. Kala ko may mag-amen eh. Si Esteban. Si Esteban. Ang unang martir. Ang unang martir. Tingnan ninyo ang ginawa kay Esteban. Alam niyo po ba, kinuha si Esteban, nilagay sa gitna ng plaza, parang ganon. Kumuha ng bato ang mga tao, pinagbabato siya hanggang mamatay. Ano ginawa sala ni Esteban? Ni Stephen? Anong ginawa niya? Wala. Ang ginawa niya, simple, ipahayag ang salita ng ating Panginoon. Manindigan na siya ay mananampalataya ni Kristo. Pero tingnan niyo, anong ginawa ng tao? Binato hanggang mamatay. Pero alam niyo po ba, habang siya'y binabato, alam niyo, lumabas sa bibig niya, hindi niya sinabi, Panginoon, sumpain mo silang bumabato sa akin. Panginoon, paranasin mo sila ng pagdurusa sa kanilang buhay habang sila'y namamatay, habang sila'y nabubuhay. Gantian mo po sila. Hindi yun ang lumabas sa bibig ni Esteban. Ano lumabas sa bibig ni Esteban? Habang siya'y binabato, Panginoon, wag mo na po silang pagbayarin sa kasalanang ito. Nakuha nyo? Wag mo na po silang pagbayarin sa kasalanang ito. Kapatid, yan ang mga mananampalataya sa gitna ng pagsubok. Kapag mananampalataya ka ni Kristo, kaya mong pagpagin. Ano mang suliranin. Lumubog man ang sinasakyang barko, mananatili pa rin kay Kristo. Tumaas man ang mga bilihin, mananatili pa rin kay Kristo. Sabi sa akin ng anak ko, si Gabo, Pa, magpagas ka na, papultank mo. Papultank mo. Bukas, tataas ang presyo ng gasolina. Sabi niya, matindi itataas. Sabi niya noong unang pagtaas. Matindi, sabi niya, 20 pesos agad. Di ako naman naisip ko, oo nga no. Oo nga. Kaya lang naisip ko, hindi. Totoo yun po, totoo. Hindi ko po pinapultank yung kotse ko. Alam niyo bakit? Simple lang. Naisip ko, di wag kong gamitin. Wag kong gamitin. Paikutin ko lang minsan para tumakbo. Alam niyo mga kapatid, minsan, may mga bagay na dumarating sa buhay natin, pag pinakinggan natin, magpapanik tayo. Magpapanik tayo. Pero bakit hindi natin subukan magtiwala sa Diyos? Amen? Mataas na ang bilihin. Pero tingnan ninyo, may kinakain pa po ba kayo? Oh, kita ninyo. Mataas na ang krudo. Nakapasyal pa ba tayo? Kapatid, nung mahal na araw, mataas ang krudo, nagpasyal po ba tayo? Pumasyal pa rin, di ba? O kasi nga, God will provide. Ang Diyos na nagbigay. Nataranta ba tayo? Kapatid, ang mga mananampalataya, hindi natataranta sa gitna ng pagsubok. Bakit? Kung alam niya na yon ay pinahintulot ng Panginoon dahil patatatagin nun ang inyong mga pananampalataya. Hindi siya natataranta. Amen? Sabi ng anak ko, benta mo na pa yung kotse mo. Bumili ka ng mas bago. Sabi niya,
Kako yan nga, hanggang ngayon hinuhulugan ko eh. Sabi ko, bebenta ko. Paano kung bebenta yung hinuhulugan ko? Sa akin nakakita si Gunda Mano, hinuhulugan ko pa. Oh. Pero alam nyo, nagpe-praise the Lord ako pag sumasakay ako sa coaching yon. Alam nyo bakit? Kasi meron siyang eco mode. Ano yung eco mode, Pastor? Kapag pinatatakbo niyo siya, kapag umilaw yung eco mode, ibig sabihin nun, pinatitipid niya yung konsumo ng gasolina. Hallelujah! Di po ba? Sabi ko, praise the Lord, kung binenta ko to, nakinig ako sa anak ko noon, aba, natataranta ako sa gasolina. Pero hindi ako nataranta. Nisip ko, may eco mode to. Binigay ito ng Diyos sa akin. May eco mode siya. Kapatid, ang mga mananampalataya, hindi natataranta sa gitna ng pagsubok. Dahil alam natin, kasama natin si Jesus. Amen? Kasama niyo po ba si Jesus? Amen. Mga kapatid, ang pagsubok ay isang bahagi ng buhay ng isang Kristiyano. Hindi ito dapat maging dahilan ng panlulupaypay. Minsan nanlulupaypay tayo, di ba? Lord, bakit naman ang bait-bait ko naman Lord, sinusunod ka naman ang kalooban mo Tapos nanlulupaypay ka. Kapatid, bahagi ng buhay ng mananampalataya, ang panlulupaypay. Pag dumarating ang panlulupaypay, huminto ka. Stop. Minto ka. Pause. Minto ka saglit. Pero, huwag kang tatalikod. Ulitin ko. Pag dumarating ang panlulupaypay, pause. Ano gagawin mo habang ikaw ay naka-pause? Pray. Pray. Stop. Kasi minsan busy tayo sa mga gawain sa church. Na-burnout ka na. Na-burnout ka na. Stop. Stop. And then pray. Hindi stop, tapos tatalikod. Backsliding. Hindi. Ang mananampalataya at hawak kay Kristo, kapag nanlulupaypay, alam niyang nanlulupaypay, kailangan niyang kumain ng salita ng Panginoon. Stop and then pray. Ano daw? Stop. And then pray. Makikita ninyo, palalakasin ng Panginoon ang ating pananampalatayang nanlulupaypay. Amen? Pangalawa, matatapos na. 2 lang po. 2 lang po. Ang pagsubok ay nagbubunga. May bunga Ang pagsubok ay nagbubunga ng katatagan. Di ba sabi, kaya pinahintulot yung pagsubok para manatiling matatag. Ang sabi ng unang Pedro 1:7, ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong mga pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain, at pararangalan sa araw na mahayag ang Panginoong Jesucristo. Sino dito gusto niya pagdating ng Panginoong Jesucristo, mahayag siya at dadakilain ng ating Panginoon? Sino? Ayaw nyo? Kapatid, maging matatag ka sa gitna ng mga pagsubok. Amen? Maging matatag. Ang sabi, ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy. Si Joyce, bumibili ng mga ginto. Sirang ginto. Tama? Alam nyo, kapag sira yung ginto, porseras na sira, masusuot nyo ba yon? Ay, putol. Masusuot nyo ba? Kahit 24 carats pa yan, hindi nyo yan masusuot. Ano gagawin nyo? Benta mo kay Joyce. Benta mo kay Joyce. Pag binenta, ano ginagawa doon sa sira? Sirang ginto, tinutunaw muli. Pinararaan sa apoy. Para maging muli siyang magandang singsing, o muli maganda siyang alas, o kwintas. Amen?
kung ikaw ang ginto, paraanin ka sa apoy. Masarap ba? Kung may damdamin ng ginto, may buhay ang ginto, at paraanin siya sa naglalagablab na apoy, at matinding init yun. Anong nararamdaman? Pero ang sabi, tulad ng ginto ang ating mga pananampalataya, pinararaan sa pagsubok upang maging matatag. Kapatid, pinararaan tayo sa mga pagsubok upang maging dalisay. Perpekto ang ating mga pananampalataya para pagdating ng Panginoon sa kanyang paghahayag na siya'y Diyos. Kapatid, dadakilain ka ng Panginoon dahil nanatili kang matatag sa gitna ng pagsubok. Hindi ka tumalikod sa iyong pananampalataya. Dapat tayong magalak sa ating mga pagsubok sapagkat pananatiliing tapat kay Kristo. Dapat tayong magalak sa ating mga pagsubok sapagkat ang pananatiling tapat kay Kristo sa gitna ng mga ito ay dadalisay sa ating mga pananampalataya at magbubunga ng ikapupuri at ikadadakila at ikararangal kapwa natin at ng Panginoong Hesus sa kanyang muling pagbabalik. Ang pagsubok sa mga mananampalataya, mga kapatid, ay isang proseso na ginagawa ng Diyos upang patunayan ang ating mga pananampalataya at gawin itong matibay. Matibay, mga kapatid. Proseso. Yun daw pagsubok ay prosesong ginagawa ng Panginoon upang manatiling matatag, matibay ang isang mananampalataya. Ilan sa inyo, na sa gitna ng pagsubok, tumutulo ang inyong mga luha? Na wala ka na lang magawa, kundi magsumbong sa Diyos. Kundi manalangin sa Panginoon. Kapatid, ano ang pagsubok mo ngayon? Ano ang pagsubok mo ngayon? Pinararaan ka ba sa apoy? Dinadalisay. Ibig sabihin ng dinadalisay, inaalis yung mga bagay na hindi kaaya-aya. Dalisay. Purong ginto. Kapatid, ganun din ang ating mga pananampalataya. Pinararaan ng Panginoon sa apoy upang maging dalisay. Upang sa kanyang muling pagbabalik, mga kapatid, maging katanggap-tanggap tayo sa harapan ng ating Panginoon. Sino handa na ditong humarap sa Panginoon? Anumang oras dumating ang Panginoon? Mga kapatid, itong mga nangyayaring ito, sa mundong ito, yan ay tanda ng nalalapit na pagbabalik ng Panginoon. Anong dapat natin gawin? Magpakatibay tayo. Magpakatatag tayo sa ating mga pananampalataya, mga kapatid. Kanino ka pa pupunta? Kapatid, meron ka pa bang pupuntahan? Meron pa bang parokya na pupuntahan mo? Nang iwan mo ang dati mong parokya. Alam niyo yung parokya? Baka nga kahit ka sa parokya ni Edgar, dito na tayo tanggapin. Kapatid, yung parokya lang ng Panginoon, simbahan ng Panginoon, yung body of Christ, ito yun, tayo yun. Hindi tayo tatalikod sa ating mga pananampalataya. Kung sa tingin mo, natagpuan mo ang tunay na pananampalataya, magpaatibay ka dyan. Magpaatibay ka, anumang pagsubok ang dumarating, magpaatibay ka, kapatid. Magpaatibay ka. Bakit? Malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Tatapusin na lahat ng Panginoon. Ang lahat ng paghihirap ng mga mananampalataya, ang lahat ng pagsubok ng mga mananampalataya ay hindi na muling mararanasan. Ang sabi ng Biblia, papahirin niya ang inyong mga luha. Wala nang sakit, wala nang karamdaman. Lahat ng dinaramdam ng mga tao, ng mga mananampalataya, sabi ng Panginoon, papawiin niyan lahat. Kapatid,
Umiiyak ka ba ngayon? Dahil sa pagsubok? Okay lang yan. Pinatitibay tayo ng ating Panginoon. Amen? Kapatid, ako po'y mayroong mga pagsubok. Meron po akong mga suliranin. Minsan iniisip ko na rin, bumalik sa dating buhay. Minsan nga, nagsabi ko sa kapatid ko, pwede ba ipasok mo akong driver ng ambulansya? Totoo yun. Huling kwento na to, tapos na po tayo. Ibig sabihin, kahit ako po'y pastor, nararanasan ko yun. Bakit? Kailangan kong Kailangan ko uling maghanap buhay. Yun yung nararamdaman ko. Meron akong pag-aaralin na 2. Para akong bumalik sa una. Meron akong omel at meron akong oli sa buhay ko. Alam mo, ialis ko sila sa buhay ko, binigay sila sa amin ng Panginoon. Kaya lang, in realidad, pag nagpapalaki ka ng bata, kasama dun yung pagkain, vitamins, pag-aaral nila. Amen? So naisip ko, bakit kaya hindi ako mag-drive ng ambulansya? Para may dagdag income. Sabi ko sa kapatid ko, kasi nasa Caloocan siya, pasok mo naman akong driver ng ambulansya. Alam mo kuya, sabi niya sa akin, kasi ganun siya kay Mayor. Dikit sila kay Mayor. Sabi niya, alam mo kuya, madali kitang maipasok. Sa totoo lang, madali kitang maipasok. Kaya lang hindi kita ipapasok. Bakit? Sabi ko, parang mayroong dagdag income. Hindi kita ipapasok, sabi niya. Kasi pastor ka. Na-rebuke ako. Nagbalik sa alaala ko, oo nga, pastor ako. At walang naglingkod sa Diyos na pinabayaan ng Panginoon. Amen. Yun ang pinangawakan ko. Oo nga. Ba't ako magdadrive ng ambulansya? Amen? So, kailangan mag-drive ng ambulansya. Meron akong Diyos. Meron tayong Diyos. Napangawakan natin, hindi tayo iiwan, ipababayaan man. Kapatid, minsan nakikita natin yung problema, yung mga pagsubok na dumarating sa atin. Pinatatatag lang pala tayo niyan. Hindi natin nakikita, ang liit-liit lang pala ng pagsubok at napakalaki ng Diyos. Mga kapatid, kapag mayroong suliranin, kumanta ka na lang. Kumanta ka na lang. Wag yung kanta ni Freddy Tawanan mo ang iyong problema. Di ba? Kapag may problema, hindi natin pwedeng tawanan yung problema natin. Pero pwede natin kantahan. Habang tayo may problema, umawi tayo ng papuri sa Diyos. Hindi natin tawanan. Amen? Si Silas at si Paul, umawit ng papuri sa Diyos. Habang nasa gitna ng suliranin, umawit. Hindi sila tumawa. Umawit. Ganon din tayo. Isa nakikita natin, ang laki-laki ng problema. Pero hindi ba natin nakita na napakalaki ng Diyos? How big is our God? And how great is His name? He's the faithful one, forever the same. He rolled back the water from the mighty Red Sea. He said, I'm going to lead you. Put your trust in me. Amen. Nakuha niyo yung mensahe ng kanta? How big is our God? Gaano kalaki ang Diyos? Minsan nakikita natin yung suliranin, yung problema. How great is His name? He is the faithful one and forever the same. Ibig sabihin, kung noon tapat ang Diyos sa mga kay Paul, kay Silas, kay Abraham, kay David, tapat ang Panginoon, maging hanggang ngayon, tapat pa rin ang ating Panginoon sa mga mananampalataya. Amen. And how great is His name? He is the faithful one, forever the same.
Pag nanghihina ka na, alalahanin mo na ang Diyos sa gitna ng nasa harap ni Moises, ang mighty Red Sea, at sa likuran nila, nandyan ang hukbo ni Parao para sila'y patayin. Ang sabi, He rolled back the water. Inikot ng Diyos yung tubig. Nahati sa gitna. God will make a way where there seems to be no way. Minsan tila walang daan. Pero sabi, God will make a way where there seems to be no way. He rolled back the water from the mighty Red Sea. He said, I'm going to lead. Sabi doon, He said, I'm going to lead you. Put your trust. Put your trust. Kanino? Kay pastor? Kay pastor? Sa kapitbahay? Ano man suliranin? Huwag tayong tumingin sa tao. Tumingin ka sa Diyos. Dahil ang Diyos ang may magagawa. Put your trust in me. Kapatid, yan ang mensahe ng Diyos. Put your trust. Sa gitna ng pagsubok, put your trust sa Diyos. Amen? Pag wala kang pera, humingi ka ng pera sa Diyos. Amen? Pag wala kang pera, unahin mong humingi sa Diyos na napakayaman. Doon, mag-pray ka. Minsan, pag wala, naisip kagad natin, ibang tao, sino kaya mahiraman natin? Si pastor kaya, gusto nga niya maging driver na ambulansya. Nakuha nyo? Hindi. Put your trust in me, sabi ni Lord. Tingnan natin si Jesus. Tingnan natin ang Diyos. Amen? Mga kapatid, kapag tinignan natin ang Diyos, doon tumatatag ang ating mga pananampalataya. Amen? Look unto Jesus. Amen? Tayo po'y tumayo. Hallelujah. Oh God, thank you Jesus. Thank you Lord. Minsan, Panginoon, pinahihina kami ng mga pagsubok. Iba't iba, Panginoon, mga suliranin namin. Iba-iba mga dalahin namin, Panginoon. Kadalasan nalilimot namin na meron kaming Diyos na makapangyarihan. Nalilimot ka namin, Panginoon. Na ngayon, Panginoon, ilalagay mo sa isip namin na hindi kami dapat manlupaypay sa gitna ng pagsubok, Panginoon. Dahil ito'y parte ng buhay ng mga mananampalataya. Hindi puro blessing. Darating ang mga pagsubok upang patibayin, patatagin, dalisain, maging ganap hanggang sa pagbabalik mo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Mayroon kaming Diyos na tulad mo, Panginoon. Na doon sa gitna ng pagsubok, Panginoon, na tila walang daan, Panginoon, gumagawa ka ng daan, Panginoon. Hallelujah. Nagpapakita ng kapangyarihan mo at doon ka namin higit na nakikilala, Panginoon. Doon sa panahon na yon, Panginoon, O Diyos, sa panahon na kami dumaranas ng iba't ibang mga suliranin at pagsubok sa buhay, doon ka namin nakikilala lubos. Meron pala kaming Diyos na makapangyarihan, gumagawa, walang limitasyon, kayang gawin ang lahat ng bagay. Hallelujah! Salamat, Panginoon, kilala namin ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw yon, Panginoon. Salamat po, Panginoon. O Diyos, ngayong oras na ito, Panginoon,
Kung mayroon po sa gitna namin ngayon din at sa mga nanonood online, Panginoon, at sa mga kanood nito, Panginoon, kung siya'y dumaranas ng mga pagsubok at bigatin at tila gusto na niyang tumalikod, Panginoon, ipaalala mo, Panginoon, na mayroon Diyos na makapangyarihan at hindi mo kami iniiwan, ipababayaan man, Panginoon. O Diyos, sinabi mo nga, Panginoon, put your trust in me. O Diyos, yun ang mangyari sa amin, Panginoon. Kung mayroong karamdaman, ipagtiwala namin sa iyo sapagkat ikaw ang manggagamot, Panginoon. Kung nagkukulang, Panginoon, ipagtiwala namin sa iyo. Sinabi mo, Panginoon, you will provide, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Nagbibigay ka. Hindi ka madamot na Diyos, Panginoon. Salamat, Panginoon. Kilala ka namin. At magpakilala ka pa sa amin, Panginoon. Ipakita mo pa sa amin ang mga kamangha-manghamong gawa, Panginoon. Na sa gayon, ito yung lalabas sa aming mga labi, Panginoon. Yung mga kamangha-manghang gawa mo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sorry, Lord. Kung minsan, Panginoon, nagtitiwala kami sa tao at hindi sa iyo. Sorry, Lord. Sorry. Patawarin mo kami. Turuan mo kami, Panginoon, na lubusang magtiwala sa iyo, Panginoon. Sa iyo lang, Panginoon, naming itingin ang aming mga mata, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. Hallelujah. Awitan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Salamat. Salamat sa mga pagsubok, Panginoon. Pinagtatagumpay mo kami, Panginoon. Di ka nagbabago, Panginoon. Di ka nagbabago, Panginoon. Hallelujah. Woo! Hallelujah! Kahanga-hanga ang Diyos. Kahanga-hanga ka, Panginoon. Kahanga-hanga ang gawa mo, Panginoon. Kahanga-hanga ka, O Diyos. Hallelujah. Kahanga-hanga ka, Panginoon. Kahanga-hanga ang Diyos. Hallelujah. Jesus, oh God. Jesus, oh God. Hallelujah. We worship you and we honor you, oh God. For you are worthy to be praised, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Worthy, you are worthy to be praised, oh God. Hallelujah. 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 Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat, Panginoon. Tanggap mo ang bawat isa sa amin. O Diyos, sa pagsubok, lagi mong ilagay sa puso namin na mayroon kaming Diyos na napaka-makapangyarihan at gumagawa sa buhay ng mga mananampalataya. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen.